World Mission Report. Soccer tuwing Sabat. Si Clining ay nabubuhay para sa isang soccer. Siya ay naglalaro ng soccer sa kanyang free time pagkatapos ng klase sa kanyang sinilangang bayan sa Hilagang Silangan ng India. Nang siya ay lumipat sa ibang bayan para maganda sa kukunin niyang exam na ibibigay ng bansang kanyang nilipatan, siya ay nakakilala ng ibang mga kabataan na naglalaro din ng soccer at sumasama siya sa kanila tuwing Sabado. Si Clining ay nagtataka na marinig ang mga tao nagsisipag-awitan ng mga himno at nanalangin sa Diyos sa kabilang panig ng soccer field kapag sila ay naglalaro tuwing Sabado. Ang soccer field ay katabi ng campus Seventh-day Adventist School at bahay-sambahan. Si Clining ay lumaki sa tahanang Kristiyano. Siya ay nag-aaral ng isang Kristiyanong paaralan sa buong buhay niya. Subalit, hindi pa siya nakakarinig ng Kristiyanong nagsisamba tuwing Sabado. Habang kanyang hinahabol ang bola sa palibot ng soccer field, kanyang tinanong ang kanyang sarili, bakit kaya ang mga taong ito ay nagsisamba tuwing Sabado sa halip na linggo? Sino ba ang mga taong ito? Pumasa si Clining sa exam at natapos niya ang grade 10. Siya ay nag-apply para sa grade 11 sa paaralan ng bayan kung saan siya ay naganda para sa exams. Ngunit siya ay tinanggihan at bigo siyang humingi ng payo sa dalawa niyang kaibigan. Ang dalawang lalaking kanyang tinanong ay mga planong mag-aaral ng Adventist school na katabi ng soccer field at kanila siyang hinagayat na sumama sa kanila. Si Clining ay nagpasa ng kanyang mga requirements sa paaralan na kung saan siya ay mag-aaral at siya ay natanggap at siya ay sobrang saya. Sa paglipas ng mga buwan, kanyang nalaman bakit ang mga tao ay umaawit ng himno at nanalangin sa Diyos habang siya naman ay naglalaro ng soccer sa araw ng Sabado. Sa paaralan, kanyang nabasa ang Genesis chapter 2 na ang Diyos ay tinangi ang ikapitong araw ng buong isang linggo, ang Sabado bilang isang banal na araw sa katapusan ng creation. At kanyang nakita sa Exodus chapter 20 na ang Diyos ay pinaalahanan ang kanyang mga bayan tungkol sa kahalagaan ng pangingili ng Sabat na nasa 10 utos o 10 Commandments. Kanya napagtanto na si Jesus sa kanyang sarili mismo ay tapat na iniingatan ng Sabat, samantalang nasa lupa pa siya at kailanman hindi niya binago ang maging linggo, ang araw ng pagsamba. Sinabi ni Clining sa kanyang mga magulang na gusto niyang umanib sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanyang mga magulang, kahit na ganoon ay iniurong ang ideya, ayaw nilang biguin sila, kaya tubiling tumanggi siya sa bautismo. Sa bayan ni Clining ay walang bahay-sambahan ang Adventist at kanyang nakaligtaan ang araw ng pagsamba tuwing Sabat nang siya ay umuwi sa kanilang bayan para magbakasyon. Kanyang kinausap ang kanyang mga magulang at 10 mga kapatid na babae at mga lalaki tungkol sa Sabat na kanyang natutunan sa paaralan. Pero ayaw nilang makinig. Mabuti rin naman na ikaw ay estudyante sa Seventh-day Adventist School, ngunit hindi na kailangan ikaw magiging isang Adventist. Lalong nakakatakot ang tinig ng kanyang ama nang sabihin niyang ito, kung pipiliin mo maging isang Seventh-day Adventist, ikaw ay mawala ng bahagi sa pamilyang ito. Ikaw ay aming itatakwil sa pamilyang ito. Nang matapos niya ang grade 12 sa Adventist School, si Clining ay nag-enroll sa isang hindi Kristiyanong kolehiyo sa bayan ding iyon. Ngunit hindi siya komportable sa kanyang school na pinapasukan. Naramdaman niyang hindi siya bilong o hindi kasama sa kanya pong school na napasukan. Siya ay nagilo sa pag-aaral sa isang Christian college. Isang araw, habang siya ay naglalaro, kanyang narinig sa isang Seventh-day Adventist teammate ang isang organization ng mga Adventist Students Missionaries na tinawag na 1,000 Missionary Movement. Nagustuhan ni Clining ang ideya ng pagiging student missionary at kanyang hinanap ang mga lokal na leaders ng organization. Hindi nagtagal, siya ay humanib sa Adventist Church at gumugol ng 8 buwan bilang isang student missionary at nagturo ng grade 4 sa mga kabataan. Ang kanyang mga magulang ay hindi natuwa na siya ay naging isang Adventist. Hindi na siya nakatira sa kanila at wala na silang magawa upang parusahan siya. Samantala, isang pagnanais ang lumako sa puso ni Clining, ang maging isang pastor. Kaya siya ay nag-enroll sa Spicer Adventist University
Ngayon, siya ay isang second-year theology major na umaasang maabot ang puso ng kabataan sa pamamagitan ng soccer. Ang aking adhikain ay maging isang pastor at nang maabot ko ang kabataan sa komunidad sa pamamagitan ng soccer, gusto ko rin magtayo ng soccer academy at magbiministro sa mga kabataan tulad ng alam ninyo. Maraming mga kabataan ang gusto ng soccer. Sa pamamagitan ng sports na ito, nais kong maabot ang mga kabataan at ilapit sila kay Jesus. Kanyang natagpuan ang kalayaan nang natutunan niya at sundin ang Biblia. Kanyang hinangad para sa kanyang pamilya na ma-enjoy ang gayunding kalayaan. Matibay ang aking paniwala at mga salita ni Apostol Juan. Ito ay mababasa sa John chapter 8 verse 32. At inyong nalalaman na ang katotohanan at ang katotohanan ng papalaya sa inyo, ang sabi niya. Pakiusap niya na manalangin kayo para sa akin samantalang ako'y naghahanda na maging isang ministro ng Ebanghelyo. Ang 13th Sabbath offering sa trimestreng ito ay tutulong sa pagpapatayo o pagpaparebuild ng 6 na Seventh-day Adventist schools tulad ng isa kung saan unang natutunan ni Cleaning ang tungkol sa 7th-day Sabbath sa India. Salamat sa pagpapanukala ninyo ng isang masaganang 13th Sabbath offering sa March 30. Unahin natin palagi ang Diyos.